Good morning. Our topic is all about terminating and repeating non-terminating decimal quotient. What is a terminating decimal? So when we say terminating decimal, have a finite number of digits or numbers which come to an end after the decimal point. When you divide the numerator by the denominator and you end up with a remainder of 0, then you have a terminating decimal. So when we say terminating decimal, it comes from the word terminate, meaning it ends or stop. Ibig sabihin, may katapusan. Natatapos yung ating decimal quotient. So, halimbawa daw, pagka fraction, dinivide natin yung numerator sa denominator para maging decimal at walang remainder. Nag-end tayo sa 0. So, ang tawag doon ay terminating decimal. Sa example ng terminating decimal ay 5/10 o 5/10. So, i-convert natin yung 5/10 o 5/10 sa decimal. Siyempre, i-divide natin yung numerator sa denominator. 5 divided by 10. So, you cannot divide 5 by 10 kasi mas malaki yung 10 sa 5. So, ang solution, magdadagdag tayo ng 0 sa 5, pero maglalagay tayo ng decimal point. So, 50 divided by 10, ignore the decimal point. So, ang isipin lang natin, nagdi-divide tayo ng whole number. 50 divided by 10 is 5. 5 times 10 is 50. Then, 50 minus 50, 0. So, kaya terminating decimal. Lalagay tayo ng decimal point dun sa quotient na katapat noong dinivide natin o dividend. Then put 0 dahil wala tayong whole number. So ito ay halimbawa ng terminating decimal dahil walang remainder o may katapusan. It ends or stop yung ating quotient. Ano naman yung repeating or non-terminating decimals? Siyempre, ito yung kabaligtaran ng terminating decimal quotients or terminating decimals. Have an infinite number of digits. It is a decimal number that continues endlessly with no group of digits repeated. When you divide the numerator by the denominator with the remainder that begin to repeat after some point, then you have a repeating or non-terminating decimal. It can be converted into fraction. So, pag sinabi naman natin repeating, pag dinivide natin yung numerator sa denominator, walang katapusan. Non-terminating. Ibig sabihin, kahit anong divide natin, hindi natatapos yung quotient natin. Pwede rin naman nating sabihin repeating o paulit-ulit yung digit ng quotient. Halimbawa, walang katapusang 3, 3, 3, 3. So, yun ay repeating decimal. 0.3333. Walang katapusan na paulit-ulit. So, halimbawa ng repeating or non-terminating decimal ay ito, 1/3. I-divide natin yung 1 sa 3. So, 1 divided by 3 cannot be. Mag-a-add tayo ng 0. Maglalagay tayo ng decimal points. So, assume that you are dividing whole numbers. 10 divided by 3 is 3. 3 times 3 is 9. Then 10 minus 9 is 1. Add another 0. 10 divided by 3, 3. 3 times 3, 9. 10 minus 9 is 1, add another 0. 10 divided by 3, 3. So, kung mapapansin natin, walang katapusan. So, ito yung tinatawag na repeating kasi paulit-ulit lang yung digit ng decimal. Digit ng number. So, walang katapusan yan. Repeating o paulit-ulit. So, maglagay na tayo ng decimal point tsaka 0.
So, maglalagay din tayo ng tinatawag na vinculum. So, ano naman tong vinculum na to? Ito yon, yung linya na nasa taas. Yun ang tawag doon ay vinculum. A horizontal line placed over an expression to show that everything below the line is one group. For example, in a decimal number 333,000, this means that 333 which is under the bar is repeated in the same pattern. Ibig sabihin, wala nang katapusang 333 yun. Pag nilagyan natin ng vinculum, yung grupo na yon. Kaya pag dinivide natin, yung pa rin ang magiging sagot natin. Yung digit ng number na under ng vinculum. So, yan ay repeating decimal. Sa learning task 2 tayo, solve and identify if the decimal quotient is a terminating or repeating non-terminating decimal. Write your answer in your notebook. Sasagutan na natin yung number 1. Bahala na kayo sa mga remaining numbers. Sa 3 divided by 20, siyempre maglalagay tayo ng 0 sa 3. Kasi hindi naman natin pwedeng i-divide yung 3 sa 20 dahil mas malaki yung 20. So, pag naglagay tayo ng 0, maglalagay tayo ng decimal point. 30 divided by 20. So, isipin natin, nagdi-divide lang tayo ng whole number. 1. 1 times 20 is 20. Then 30 minus 20 is 10. Add another 0, kaya naging 100. 100 divided by 20 is 5. 5 times 20 is 100. So, siyempre, 100 minus 100 is 0. So, it ends. May katapusan yung ating decimal. Kasi 0 yung 100 minus 100 is 0. May katapusan. So, the answer is 1500s. So, ang tawag dyan ay terminating decimal. Learning task 3. Write the given fractions in decimal numbers or vice versa. Write your answer in your notebook. Siyempre, pagka ang given ay fraction, gagawin nating decimal. Pag decimal ang given, gagawin nating fraction. So, sagutan natin ang number 1. Bahala na kayo sa mga susunod na numbers. So, ang number 1 ay repeating decimal. So, kasi pag dinivide natin, paulit-ulit lang na 5 nasa taas. Kasi 50 divided by 9, 5. 5 times 9, 45. 50 minus 45 is 5. Bring down 0, 50. 50 divided by 9, 5. 5 times 9, 45. 50 minus 45, 5. Then bring down 0 na naman. So, paulit-ulit lang na 5. So, repeating decimal po yan. Learning task 4. Identify what kind of decimal number are the following. Choose the letter of the correct answer. Write your answer in your notebook. So, ang number 1 ay 375,000. Yon ay terminating decimals. Letter C. So, bahala na kayo dun sa mga remaining numbers na natitira. Ito yung karugtong. Numbers 4 to 5.
Thank you. Don't forget to like and subscribe. I-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin kong math tutorial. Hanggang dito na lamang and God bless po. Thank you.